Good morning! Welcome sa ating Day 8! Dito sa ating page na Bawal ang Tamad Serye. And for today's video, on the way na nga ulit kami ng aking mother dear papunta sa palengke. Nadaanan na nga namin itong Santa Rosa Plaza at syempre itong munisipyo at ang aming favorite na arko ng Santa Rosa Laguna. At sa ilang sandali ay nandito na nga kami sa palengke para mamili ng kaunting ulam lang naman for budget meal for the whole day naming makakain. At sabi nga ng aking mother dear ay magbangus muna kami for today's video. At syempre, namili nga kami ng mataba, malasa at pinahiwa namin ng 6 na hiwa para pang masa, lahat kami makakatikim. At sasabawan namin at lalagyan ng pampaasim para naman lahat ay masustansyahan at masarapan para sa araw na ito. At syempre, bumili na nga rin kami ng GG or galunggong para may backup kami in case na maubos yung aming sinigang na bangus. Ala, tao si mother dear, ang saya-saya. At para sa mga nagtatanong kung bakit lagi ko si mamang kasama, syempre marami talaga kasi akong natututunan sa kanya, hindi lang tungkol sa pamamalengke, kundi pati na rin sa tamang paghawak ng pera at pag-aalaga sa pamilya. Kaya lagi ko siyang sinasama. Habang napagmamasdan ko si mama, napapaalala ako kung gaano siya nagsakripisyo para sa amin. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga. Kaya sa bawat pagkakataong kasama ko siya, ay talagang pinapahalagahan ko. Hindi man ito engrande o mamahaling lakad, pero para sa akin, ang mga ganitong simpleng sandali ang tunay na mahalaga. Dahil darating ang panahon na ang mga alaalang ito ang babalikan natin at magpapangiti sa atin. Kaya, sa lahat ng may mga magulang pa, hanggat may pagkakataon, sulitin natin ang oras na kasama sila. Iparamdam natin ang ating pagmamahal at pasasalamat habang nandito pa sila. Pagdating namin galing palengke, agad akong nagbukas ng aking maliit na negosyo, ang Xerox, Scan, Print at Bills Payment Center. Sayang din kasi ng extra income at importante na sa bawat kita ay may direksyon. Nakaka-proud na makatulong ako sa komunidad sa simpleng paraan at sabay nito may dagdag na sustansya at saya na ang buong pamilya. At kinahapunan, dumating na nga din si Ate Vance, ang aking pamangkin para i-tutor ang aking bunsong anak na si Von. Habang sila ay nag-aaral, napapansin ko kung gaano kahalaga ang edukasyon. Nakakatuwa na nagdadamayan kami sa pamilya. Eto kasing pamangkin ko na si Ate Vance ay college student na rin. Kaya nagpa-part-time siya sa akin. Tinuturuan niya ang pinsan niya, itong anak kong bunso, para magkaroon siya ng sariling kita. Hindi niya nakailang humingi sa mga magulang dahil sa hirap ng buhay, diskarte ang puhunan. Nakaka-proud talaga ang pamangkin kong ito. Napuprovide niya na ang pamasahe at baon niya. At higit sa lahat, natututo rin silang dalawa sa prosesong ito. Sabay na natututo ang pinsan at ang anak ko. Sa ilang sandali, nakaluto na rin si mama ng masarap na sinigang na bangus. Di nagtagal, dumating na rin ang pamangkin ko at ang aking asawa. Galing sila sa kabilang store namin, sa kabilang barangay. Sila ang nagmamanage ng aming Xerox, Scan, Bills Payment, Rush ID at school supplies doon sa kabilang tindahan namin. Tuwing break time, pumupunta sila dito para mananghalian, para sulitin ang 1 oras na break time. At syempre, para matikman itong sinigang ni mama. Hindi lang masarap, kundi napakasustansya pa. Talagang gaganahan silang bumalik sa trabaho pagkatapos kumain. At matapos ang kanilang break time, balik sila sa kabilang tindahan. Dala ang energy na nakuha nila mula sa masarap na pagkain at sa kaunting kwentuhan. Sa araw-araw na ganito, nararamdaman namin ang halaga ng pamilya sa bawat suporta, sa bawat pagkain, at sa bawat sandaling magkasama. Kaya, sa dulo ng araw, ang simpleng palengke day ay naging kwento ng pagkakaisa at pagmamahalan. Bigla nga akong nakareceive ng chat mula sa aking pamangkin na si Yan. Sabi niya, "Tita, birthday ko." So naglalambing nga sa akin ang pamangkin ko. Nahabag naman ang aking damdamin. Kaya agad-agad ay nagpadala ako sa kuya kong maaasahan. Sabi ko, bilhan niya si Yan ng cake, tinapay at pansit bicol para ma-celebrate nila ang birthday ni Yan. Si Yan nga pala ay 10 years old na at siya ang laging kasama ni mama kapag natutulog sa bahay kapag mag-isa lang si mama. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa kanya. Para samahan kapag mag-isa lang si mama. At sabi nga ni kuya ay may tirpa doon sa padala ko kaya ibinigay niya din yung sukli kay Yan. Kaya sobrang happy ang birthday today ni Yan. Nagpapasalamat siya sa akin. Kita naman sa face niya kung gaano siya kasaya ngayong araw ng birthday niya. Nakakataba talaga sa puso ang magpasaya. Thank you for watching. Bye-bye!